Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ami from Japan, Kapan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 22 to 28, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso niyo yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change of decision, o mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, sorry, baka hindi mo talaga magustuhan ang aking reading, no? Pero please try to analyze yung reading natin. Energy reading tayo ha. No pointed name, hindi ko binanggit ng pangalan mo. I-analyze mo lang, makakatulong to sa'yo, no? Para magkaroon ka ng positive outcome. Dan sa nakakarinig ka ng positive, tapos hindi mo naman alam kung ano yung outcome niya. Pero nasa inyo pa rin. Tandaan nyo palagi, the choices is always available, is in yours. Okay? Tingnan muna natin, Cancer. Pag nandito ka sa sitwasyon mo na umaasa ka na yung mga ginagawa mo o may gagawin ka or may mga inaasahan mo na sana is mag-success ito. Nahandun din yung pag-iisip o pag-iilusyon ng mga bagay-bagay to pursuing something into your life. May mga bagay ka na gusto mo na talagang matapos, no? Ako nakikita. Nahandun din yung point na nagkakaroon ng parang you feel something missing when it comes sa sarili mo. Hindi ko alam in what way sa nakikita ko sa'yo dito. Siguro is may mga time na hindi mo maintindihan yung sarili mo, may mga time na nakakaranas ka siguro ng lungkot sa iba, or may mga time na may mga gusto kang gawin, no? O may mga gusto kang subukan o aksyonan, pwedeng na doon sa point na yon sa nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa inyo is meron daw kayong tatahakin na new path into your life. Hindi ko alam in what way yon, Cancer, but there's a new path situation happen into your life. And then also, issue iba sa inyo is merong new journey, no? In what way, I don't know. Maraming klase ang new journey sa buhay, no? Pwedeng mga naiisip mo, mga ganyan, nagtatahakin mo. Yan. And then also is, nandito rin yung point na iba sa inyo is busy. Actually, iba kasi yung busy dito. No? Pwedeng busy yung isip nyo or busy kayo sa kapupuyat o kaya naman hindi ka nakakatulog, na late na kayo natutulog or nagigising kayo na maaga o pagising-gising kayo or maybe you are a night shift. And then also, ang nakikita ko rin dito is, there's a leadership situation. Ako na nakikita sa'yo, siguro may mga ililid ka or maybe you're a boss. Yan, may mga naiisip na something project na mga gustong gawin, gustong aksyonan, gustong makipagsapalaran. You want to take a risk with something, sa nakikita ko rin sa'yo dito. And nandito rin yung point na maaring may tao na hindi ko alam kung hihingi siya ng tulong sa'yo or may tao na makikipag-ayos. Or either communication or pagtulong or pakikipag-ayos or may aayusin something situation, Pwede na doon sa point na yun. Ang nakikita ko rin dito is meron din na meron kang malalaman or meron kang marireceive or merong makikipag-communicate na makakaramdam ka ng disappointment. Pwede na doon sa point na yun. Andito rin yung point na may mga taong hindi ka gusto. Well, alam ko naman na hindi mo rin naman sila gusto. Pero kasi dito sa situation mo is, may mga tao na they pretending or maybe you pretending, no? Vice versa, no pointed name, ganyan.
Pwede makakasama mo sa trabaho or nasa paligid mo lang, mga ganyan. May mga hindi ko alam kung inggit ba siya or nadidisma siya sa sayo or maybe this is you. Yan, nagpe-pretend siya na maybe okay siya, okay siya sa'yo, okay ka sa kanya, pero deep inside hindi. May gano'n. And then also is there's an end of a cycle situation, ano, sa iba sa inyo. May iba dito is there's a situation na magkakaroon ng mga renewal or may mga um, transformation happen. May paglipat eh. Hindi ko alam in what way yung paglipat. Pwede rin kasi, when it comes kasi sa paglipat, pwedeng lilipat ka ng trabaho, or matatapos na yung trabaho mo, yung kontrata mo, or lilipat ka ng place, ng tirahan. Pwedeng ganon. Kung ano paglipat dyan, ano, na magaganap o mangyari, or pagtatapos, mga ganon. And then also is, may tao na kakausapin mo, or kakausapin ka niya, tapos sasabihin niya sa'yo na, baka sabihin niya sa'yo, ano ba yan, mag-ayos-ayos ka naman, ganyan, gawin mo to, gawin mo yan, maglinis ka naman, pwede na doon sa, or maybe this is you, no, yan, we have the family, baka yung kapamilya mo, di ba, 4, 11, 15, 24, Libra, Pisces, Aries, Virgo, and Cancer. Ay, sorry. Tapos biglang nabasag eh, no? Okay. Dito sa situation mo, ano, biglang sumakit yung ulo ko. Nasa bahay ka lang ba? May trabaho, iba dito, sa bahay ba yung trabaho mo or wala kang trabaho? Kasi andito yung point na maring iba sa inyo is you are in house lang, ganyan. Or nandun yung point na talaga, mas gusto mo na talaga sa bahay, ganyan. Mas relaxed naman talaga. And then also, nagkakaroon ng mga reflection from the past situation maybe, or may magkakaroon ka ng mga reflection sa mga naganap o nangyari sa buhay mo o mangyayari sa buhay mo. Ganyan. Pwedeng sa pamilya, pwedeng sa mga trabaho, mga ganyan. Kung sino, o pwede sa mga tao na who's connected sa'yo. Pwede sa mga tao na na hindi nagkaroon ka ng disappointment, mga ganon. There's a feeling, emotion, situation din ako na nakikita dito. Siyempre, hando yung point na you want to achieve something desire when it comes in your life at yun yung iniisip mo at kinasisiya mo ito. Andun yung point na hindi pa to nare-resolve, ano? Kasi unresolving situation yung nakikita ko eh. Yeah, may mga sitwasyon na nahata ka ng nakaraan. Magkakaroon ka ng questioning, quarrel, or communication sa isang taong lalaki. Pwedeng tatay mo, pwedeng kapatid mo, ganyan. Or kapamilya, mga ganon. And then also, ang sinasabi rin dito is, magkakaroon ng mga pain situation. Pwede kasi when it comes to a pain is sa trabaho o kaya is sa mga physical activity na ginagawa mo o kaya is handun yung point na maaring may mga hard work situation na magaganap o mangyayari sa iyo. Sa iba naman sa inyo is there's an abusing situation or pwedeng may tao na abusuduhin ka or aabusaduhin mo, may pang-abuse, no? Or inaabuso mo yung sarili mo in some aspect of your life. Pwede na doon sa point na yun. Or pwedeng inaabuso mo yung sarili mo in some aspect of your life na wala kang maginagawa. Pwede na doon sa point na yun. Or pwedeng you're doing something without purpose. Mga ganyan. O kaya, kung ano man yung abusing na yan. And then also is mga conflict. Malaki man o maliit. Minsan, tulad ng sabi ko kanina ata, kasi nga 'di ba parang may tao kung nakitang hindi ka gusto or hindi mo rin naman talaga siya gusto. 'Yun, may mga magkakaroon ng mga debate o pag-uusap na pwedeng ito kasi iba dito trabaho 'to eh. Sa iba dito is kapamilya, ganyan. And hanggang na yung point na something need to protect. Maybe you protect yourself or you need to protect yourself, no? Or someone's want to protect you. Pwedeng na doon sa point na 'yon. And hindi rin yung magbibigay ng pagmamahal or affection sa iyo, no? Yan. Kasi dito kasi si family, siguro it's more related to a family sa iba, sa inyo, no? Hindi yung point na yon. And then, nakikita ko rin dito is
Iba dito, there's a leadership situation eh. Maybe you're a boss or may mga tulad ng kanina, sabi ko, that leadership. Eh, syempre, you need mo rin daw na protektahan yung finances mo. If ever sa iba is pwedeng may mga situation na naging gusot or na disorganized man yan o may mga paggastos, this time is you need to organize it. Kung magprotektahan mo daw yun, no? Ang sinasabi dito, pwede magkakaroon kayo ng pag-aaway related doon or pag-uusap related sa pera, no? Sa iba. Or pwede may mga hindi pagkakasunduan related sa family member or kapamilya. Maaaring gano'n. Or pwede na hindi siya relationship ano sa iba. Yun na nakita ko dito. Baka kasi lalaki. Kung sino man yung lalaki dito sa iyo. Tingnan nga natin yung energy mo. Malaki man o maliit yun. Energy ni Cancer. Okay, energy mo. Oh, you have the 4-4, oh. Okay, energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na handa naman yung saya, handa yung lakas ng loob na kaya mo malakpasan yung lahat ng pagsubok na nagaganap sa buhay mo. Nandun ka sa point na yun, ano? You try to make it balance any situation into your life. Nandun din yung point na there's a fun and happiness and enjoyment into your life na magaganap o mangyayari. Ang energy mo rin kasi dito is nandun yung, alam mo yung iba sa inyo is may mga pagtatapos ng mga magaganap o mangyayari sa inyo. Ibig sabihin is magkakaroon na talaga ng pagbabago, no, in some aspect of your life kasi iba dito is there's a new direction into your life. Pwede rin na sa point of decision making. Pwede may mga didesisyonan ka na you want to be stable dun sa bagay na yon o sa sitwasyon na yon. Halimbawa sa physical, halimbawa sa pera, halimbawa sa mga achievement in life, mga ganon. Okay, halimbawa, kung saan man yan, nandun ka na sa point na yon. And then also, yung energy na nakikita ko sa ito is more on strength, no? And kumbaga din yung focusing and controlling and yung tapang at lakas ng loob mo, no? Nahandun na rin yung point na yun. Masaya naman yung nakikita ko sa dito. Maaring nandun sa point ka talaga na mag-focus ka na sa mga bagong tatahakin mo sa buhay mo na opportunity in life. Ganyan. Good siya, oh. Maganda siya. Kasi may mga darating na opportunity talaga sa'yo. Anong parating kay Cancer? Universe. Ano parating sa kanya? Iba dito nagtataro reading, ano? Parating kay Cancer. Uy. Ganun. Ganyan. Ganyan. I-speed nyo na lang yan, ha? Baka na ano kayo, naiinip kayo. 3 of Wands. Uy, ano ba yun? Okay. Okay, parating sa iyo, Cancer. Oh. May kakasal? Okay, parating sa iyo. Para sa iyo is may mga getting together, no? Mga getting together, family unity, reunion, ganyan. May mga celebration. Either close relationship, yan, getting together. No? Within the 4 days, 4 weeks, or 4 months man yan, o 8 man yan, no? Yun. Kuhanin mo siya. And then also, is may mga achievement of goal no? Ako nakita, hindi siguro, kasi kahit naman small things, big na yun, di ba? Yung blessing na yun. There's an achievement of goal situation, and then also is, you will enjoy the fruit of your labor. Siguro may ginawa ka, o may ginagawa ka, na ma-achieve mo this time, sa mga nabanggit ko na ano, and then also, nahandun din yung point of, coming home,
Hindi ko alam kung sino. Ikaw, uwi ka ba ng Pilipinas, probinsya, or kalapit baryo, or someone is papunta sa'yo, no? Galing kung saan man siya galing, o lupalop na galing siya. Yun, may parating. Yun, may pag-uwi or parating. Yung sa iba sa inyo. And then also, ang parating sa iyo is, yun nga, may mga union ako nakikita sa iyo. Meron akong nakikitang tatlong tao. Either tatlong tao or apat. Hindi ko alam kung pang-apat ka doon o pangatlo ka doon sa situation na magkakaroon ng dealing or magkakaroon ng pagkikita-kita or may mga partnership or collaboration sa iba na doon sa point na yun. Alam mo, magkakaroon talaga ng pagbabago sa iyo. May abundance ka, kasiyahan and abundance coming sa iyo, Cancer. And then, may mga fortunate outcome. Ibig sabihin, may accomplishment na magaganap sa iyo, no, Cancer? Congratulations kung ano man yun, na accomplishment na magaganap o mangyari. Kasi why? We have the 10-10. Diba? May papasok din sa yung pera, Alam mo, may darating na opportunity, maraming opportunities na darating sa'yo. Instant. Kaya you need to grab it, sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi, minsan lang dumating yung opportunities. Diba? Pag pinalakpas mo pa siya. Diba? Yun. May mga biglaang maghahanap daw. You will back from the zero. Hindi ko alam in what way. Siguro nga may magtatapos, no? Yan. Yan. You will back from the zero, from the top, from the basic, and from the beginning. And ang nakikita ko rin sa'yo dito is merong nag-isolate ka. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ang hilig mo mag-isolate, Cancer? Hindi ko alam, I don't know why, but ang hiling mag-isolate ng iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may hinihintay daw kayo. Yun ang nakikita ko. May hinihintay o may paghihintay na nagaganap o magaganap in life. Yung iba sa inyo is you feeling bored or pwedeng nandun yung point na meron kang makakausap or may mga time na maboboard ka talaga, may mga on and off action situation maybe, gagawin, hindi gagawin, sasabihin, hindi sasabihin. Kung naman yung on and off actions mo, andun yung point yan sa iba sa inyo na you're feeling stuck in some aspect of your life. Siguro when it comes to stuck situation, siguro nga kasi may mga bagay talaga na hindi ka nagiging aware o hindi mo na-actionan o hindi mo moving forward. Pwedeng na doon sa point na yun, yun. And then also is opportunities coming. Uy, kailangan mo daw ng self-care. Hindi ko alam why. Hindi ko alam. Alam mo, may mother figure ako nakikita dito. Maybe yung mother figure na yon is may sasabihin sa sayo. Kasi either may dealing kayo or makikipag-deal sa sayo or meron siyang isi-share something sa'yo na goal or any situation. There's a sharing situation kasi ako na nakikita. Or maybe ikaw ito sa kanya. Basta there's a mother figure ako na nakikita dito sa sitwasyon mo. Oy, congratulations kasi there's an end of the difficult time sa buhay mo. May ending. Tingnan natin dapat maiwasan. Iba dito may mga thinking about traveling, mga ganyan. Ano dapat iwasan ni Cancer? Ano pong dapat iwasan ni Cancer? Okay, Cancer. Dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo daw, syempre, yung mga sitwasyon na ikaka-frustrate mo, magkaroon ng mga pagpapaliban, hindi ka makapag-focus, mawala ka sa plano mo, bukas na lang, next time na lang, wag na lang, iwasan mo na lang yung gano'n, mapanghinaan ka ng loob, habaan mo pa yung PC mo, no, Cancer. Yan. Yung mga, kumbaga, pagdating kasi when it comes to a patient, ang sinasabi ko, halimbawa, meron kang ginagawa na sitwasyon, pero parang naboboard ka doon, tapos ayaw mo na, yan, medyo habaan mo pa, pagtsagaan mo pa siya, mga ganong sitwasyon. Basta, o kaya may nakakausap ka, medyo umiiksi yung pasensya, mas habaan mo pa at intindihin mo pa, mga ganon, no? Yan, habaan mo pa yung pasensya mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. And then also is, huwag ka iwasan mo ma-stagnant ka talaga. Iwasan mo na hindi ka maging open
kumbaga open-minded o be open to something, mga ganong sitwasyon. Iwasan mo yung mga magmadali sa mga bagay o sitwasyon, ano, yan. And then yung mga salungatan, yung mga pag-aaway, mga hindi pagkakasundo, ganyan, iwasan mo. Iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng paghihigpit, no? Lalo na sa pera mo, ganyan, sa sarili mo, emotional, physical, spiritual. And then also is ma-disconnect ka sa mga situation na gusto mong mag-success into your life. Ganyan. Huwag na yung bahala na. Tsaka ano, iwasan mo daw na ano, kung mahilig ka sa mga mas more kang kumakain ng mga meat or any situation na mga ganun, siguro mas damihan mo kumain ng ano, ng mga vegetable or fruits, no, is the best. Para rin naman yun sa health mo. Pero kung ano talaga yung trip mo sa buhay, nasa sa'yo yun. Kasi dito kasi ang nakuha kong energy is kailangan ng self-care and balancing and nurturing. Yun ang nakikita ko dito. Kung may mga bagay na need to let it go, no? Dito sa situation mo. Yun. Pahalagahan yung mga bagay na dapat pahalagahan kung alam mo naman na makakatulong sa iyo. Okay, we come sa love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito, Cancer in love, show me. Okay. Parang iba dito, no. Sabi, parang umpisa pa lang nagno-no na, no? Kailangan mo na kitang makilala. Kailangan mo ng ganito. Kailangan mo ng ganyan. Kung single kayo. Okay, kung single kayo, is, yes, meron naman. Ako nakikita. Either may nakakausap ka na, pero parang hindi mo naman siya gusto. Ang nakikita ko dito. Pero umaasa pa rin to. Maghihintay daw siya sa'yo. Eh, bakit ganito? Parang hindi good yung energy niya. Ingat ka ha. Isa or dalawa to. Isa sa kanila or maybe both sa kanila. Ganyan. Hindi siya good yung energy niya kasi there's something, a situation na may pagbabackstab. Pero mag-ingat ka kasi magaling magsalita ito. Mararamdaman mo yung presensya niya. Presensya. Yung tao na to. Mararamdaman mo talaga. Actually, marami nga iba dito eh, no? So, iba siya yung marami. O kaya may mga makikilala kayo by the internet. Mag-ingat ka pagdating sa internet. May nakita ako, hindi ko alam kung saan yung comment, sabi niya, meron daw naliligaw sa kanya BTS. Eh, may mga nagparid na rin sa akin yan na ang boyfriend nila is BTS. Natawa ako daw, ha? Sabi ko, scammer to ha. Eh, nung ni-read ko lang ha. Nagpa-personal reading kasi siya. Isipin nyo na lang ha, kung mga nakilala kayo sa internet. Kasi hindi nyo naman siya totally kilala. Tapos halimbawa BTS, di ba? BTS, sa tingin mo, sa BTS, isa daw sa BTS, sa sobrang busy nila, at sa sobrang kung saan-saan sila, sa tingin mo ba magtsatsaga siya na i-text-text ka? Sa tingin mo ba wala silang manager? Diba? Common sense na lang, isipin nyo maigi, gamitin nyo talaga yung common sense nyo, promise, no? Dito. Tapos yung nga, yung mga nagpalit sa akin, actually, dalawa na yung nagpalit sa akin, BTS daw. tapos humihingi sa akin ng kasi binigay, as in, ang laki na nabigay niya. Boats yun, boat. Isa kasi taga-US, yung isa taga-Japan. Yun. Ang laki na nabigay niya. Sabi ko, BTS manghihingi sa'yo. Common sense na lang. Parang natawa ako dun bigla. Basta lahat na makikilala nyo sa internet, baka malabaming kayo, ha? Nako naman, please naman, gamitin nyo yung nyo, ha? Yun, mag-ingat ka lang dito. Okay? Hindi ko kayo pinipigilan. Buhay nyo yan. Kung gusto nyo, why not, di ba? Wag ka lang maninisi ng tao, di ba? Yun lang, sisihin mo yung sarili and you need to see the fact of the situation. Kumbaga, alamin mo talaga. Okay, kung kaya is nagkahiwalay, oo, maaring itong tao na to, ikaw or siya, vice versa, no point in name, may nalaman
no? And then, andun yung paghihiwalay. Yes, naging very patient at naging mapagbigay talaga. Andun yung forgiveness na nagaganap o nangyari. Hanggang sa dumating talaga yung napagod yung isa sa inyo. Yan, nagkaroon ng attraction sa iba, yun, nag-end. And then also, handun naman din yung sitwasyon na nahandito yung isa sa inyo dahil sa nagkahiwalay, nalito siya. Kumbaga, nandun yung pagbabackstab and betrayal situation, nalito siya ngayon, no? Hindi niya alam kung babalik ba siya or maninindigan siya sa meron siya ngayon na dun yung point na yun. Or kung wala na talaga kayo is, handun pa rin yung point na nag-i-spy pa rin siya sa'yo or maybe you're spying dito sa tao na to. And then, handun din yung point na kung kayo naman is may third party relation, kitang-kita naman po, 'di ba? May third party talaga. Actually, isa sa inyo babaero or lalakero. Yun na nakikita ko dito ha. Pero nasa sa inyo 'yan. Kasi sabi dito, nasa iyo na daw yung desisyon na 'to. Kung nagkakaroon pa rin ng pagsasaayos, hindi tuloy-tuloy siya. Magtutuloy-tuloy pa rin siya. Ate, magbabago ba siya? Hindi. Dito sa nakuha kong energy ha, itong nakuha kong energy hindi. Kasi ano siya eh, salawahan. Itong tao na to. Or maybe this is you. Kung wala naman kayong third party relationship, handoon yung point of pagiging strong, yung connection, handun yung support and love and advice to each other, ano, nakikita ko dito, may mga bagay lang din, syempre, siguro may mga time, either, ano kayo, ano ba to? Busy yung isa, busy ka, o kaya, anak, pagka sa mic, o kaya handun yung point of LDR kayo, siguro mga nandun sa point na yon or na sometimes siguro may mga time na hindi ka nakakausap, ganyan. Baka dahil sa busy din, sa nakita ko dito, may mga time daw na napapagod ng isa. Hindi ko alam in what way, pero pagod yung isa sa nakikita ko dito. Kung wala naman third party, maayos naman din yung situation kasi may mga sitwasyon na kung may mga nagaganap o nangyari man, nare-resolbahan, no, dito sa situation na ito. Yun nga lang, syempre, is nag-growth, oo, nag-growth siya kasi mahaba naman yung pasensya ng isa. Dalawa anak mo? Or may isa or dalawa no iba? May bata kasi ako nakikita dito sa situation. May tatlong babae ako nakikita. Hindi ko alam kung isa doon is nanay mo or kapatid mo, tatlo, ganyan. Pero may batang dalawa or may tatlong babae ako nakikita. Is, pwedeng dalawa kayong babae, isang lalaki, or dalawang lalaki, isang babae, or yung isa is a mother figure na nagbibigay ng support and advice when it comes in this connection. Yun na nakikita ko dito. May business yung iba, no? Yun. Okay naman daw, yung sa mga walang third party, okay siya kasi kahit may mga sitwasyon na ano, aray ko anak, naaayos siya. Nagkakaroon ng pagtutulungan, kumbaga. Sa walang third party yun ha. Sa may mga third party, alam niyo na gagawin niyo. Money. Bakit po, lovers? Okay. When it comes sa iyong money is, ate, nagsasucess ba? Minsan na-imbalance ka kasi, ano, Cancer, when it comes sa money mo. Na-imbalance. Pero alam mo, when it comes sa money, magaling ka kung paano mo, kasi nagkakaroon ka ng mga idea, ganyan. Kumbaga may mga dumarating naman na opportunities, pagdating sa'yo, Cancer, yun nga lang siguro sometimes talaga hindi maiwasan. Natural kasi sa buhay ng tao na ma-imbalance, ano, na lalabas at lalabas talaga. Pwede rin na doon sa point when it comes to money is may mother figure or may bata ako nakikita dito na magkakaroon ka ng conversation when it comes to a money. Pwedeng hihingi sa sayo, tutulungan mo siya, or kung ano man yan. O kaya naman is your giving. Ikaw ang magigiving, no? Pwedeng nahandoon sa point na iyon sa iba sa inyo. Yan. May mga, sana walang magkaroong pagtatalo or hindi pagkakaintindihan pagdating sa pera. Kasi iba dito is may ganun. Ako nakikita, may mga walang pagkakais. Pwede kasi sa trabaho and pera to ha, mga
nagkakaroon ng mga puot or galit or hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakasundo, ganyan. Meron tao dito na um, possessive. May taong possessive. Ganun. Ako nakikita dito. Ooh. OMG. Okay. May kakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw ng isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Anak, ko ka sa mic. Yun. Uy, ingat ka. Sino yung may mga... Alam mo ba na may tao dito na gusto kang pabaksakin? Or ikaw ito? May tao. Or pwedeng siya yung magiging blockage mo sa buhay mo para bumaksak sa buhay. Or siya yung sisira sa'yo. Kasi may pagsira. Ako nakikita dito. As in. May tao dito na gusto kanyang ma-stuck, ma-stagnant, o matrap. May ingat kayo ha. Kasi may gumagawa sa'yo, Cancer. May kaaway ka ba? Hindi siguro kayo to lahat. Pero alam mo, kasi may sinasabi kasi siya dito, itong tao na to, parang may dito sa sitwasyon na to, may ability siya. Either ginagawa niya to every night. No? Either. Parang, hindi ko alam kung alam niya yung mga Latin. Kasi dito is the Latin, parang mga Latin word. Mga ganun. O kaya is mga bulong-bulong, ganyan. Ingat ka. May sinasabi siya na money or may sinasabi siya na parang hindi mo siya naintindihan. Or itong tao na to, sa iba is may problema to sa pera. Or sa trabaho. Kasi may nakikita ko lungkot sa kanya. Mag-ano-ano kayo ha. May tao talaga dito na gusto kang pabaksakin o bumaksak. Tsaka kung night shift kayo, ingat kayo oh. Baka bigla kayo mag-collapse. Baka pag nahihilo na kayo, magpahinga kayo. No? Lalo na kung night shift kayo. Anak, baba kaya kayo muna. Hindi maka-discard si mami sa advice. Uy, ingat kayo ha, kasi may nag-aano sa'yo. Tapos ikaw pala yun, Basta huwag kayong gagawa ng hindi maganda kasi magbubumirang sa inyo yan. Promise. Kahit pag-iisip lang. Naman, libre naman yung maging mabait, ha? Gawin natin yun. Okay, when it comes sa advice, take it action. Maraming opportunity na darating sa'yo. Depende lang kasi ito sa action mo. But you need mo daw dito na manindigan, sa mga sitwasyon na ito. And then, hanapin mo talaga yung gusto mo sa buhay mo. Kung ano talaga yung gusto mo. Kung ano talaga yung ikasisiya mo. Kung ano yung ikaka-joy and fulfillment in life mo. Basta mag-keep moving ka lang daw para ma-reach mo yung goal mo. Kumbaga, huwag kang hihinto. No, pwedeng magpahinga pero huwag kang hihinto. Ang sinasabi din dito, basta stand up for your beliefs. Kung alam mo nasa tama ka. And depensahan mo yung sarili mo or you need to protect yourself then dito sa situation mo, sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, making things happen. Alam ko na you have an ability kasi na maging totoo yung lahat ng bagay o sitwasyon sa buhay mo kasi you will be successful sa nakikita ko sa'yo dito, Cancer. Kaya, mag-action ka talaga and be creative, ganyan. And then also is, you will become a center of attention. Hindi ko alam in what way within the 6 days, 6 weeks, or 6 months, or maybe by the 6 to 7 or 5 man yan, 5, 6, 7, mga ganyan situation, Ako nakikita sa inyo, sa iba naman sa inyo is maybe you have a trouble talaga. Ganyan. And then yun nga, basta mag-focus ka lang daw sa mga goals mo dito sa sitwasyon mo. And pilitin mo, Pilitin mo yung sarili mo na makamit yun. Sa nakita ko, huwag ka lang maghintay at mag-manifest ka lang ng manifest. Kasi pag wala ka naman action, hindi naman mangyayari yun eh. Try new path. Sinasabi to, if you want something in life, try new path, try new things. O kaya baguhin mo, magkaroon ka ng mga bagong perspective in life. Ganun. Arigatou namaste, God bless.